Mahigit 63 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para pagtuunan ang mga programa at proyekto sa irigasyon. Kabilang na dito ang mga rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad at pagpapalawak ng mga naseserbisyoang patubig. May report si Kenneth Pasyente. Mas matatag na food security habang direktang tinutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Irrigation Administration at National Confederation of Irrigators Association General Assembly. Daan ang aktibidad para malaman ang hinaing ng mga magsasaka at iangkop ang mga programa ng pamahalaan batay sa kanilang pangangailangan. Ayon sa Pangulo, nananatiling hamon ang kakulangan sa patubig sa mahigit 30% ng irrigable land sa bansa. Bukod pa sa epekto ng climate change, pagtaas ng gastos sa produksyon at pananalasa ng kalamidad. Dahil dito naglaan niya ang pamahalaan ng mahigit 63 billion pesos para sa mga programang pang-irigasyon, kabilang ang rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad at pagpapalawak ng serbisyong patubig. Lalo't giit niya, ang pagpapalakas ng irigasyon ay direktang hakbang upang matiyak ang sapat at abot kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Inaasahan natin na ang pondong ito ay makakatulong sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system, at ang pagpapalawak ng mga lugar na maaring mabigyan ng serbisyo ng irigasyon. Bukod pa rito, halos 300 billion pesos naman ang inilaan para sa buong sektor ng agrikultura, para sa binhi, farm-to-market roads, post-harvest at cold storage facilities, pataba at iba pang suporta sa mga magsasaka. Ininspeksyon naman ng Pangulo ang NIA Command Center at ipinunto ang papel ng makabagong teknolohiya, kabilang ang real-time monitoring, satellite-fed data, at artificial intelligence-based crop monitoring para sa mas epesyenteng pamamahala ng tubig at pagprotekta sa ani. Ako, gobernador ako doon sa Ilocos Norte, pagkasasabihin, may darating na bagyo, alam na namin kung saan nababaha, alam na namin kung saan dadaan yung tubig. Nagbago na po lahat yun. Kaya't kailangan maganda ang koleksyon natin ng datos, kailangan pinapakinggan natin ang mga magsasaka dahil kayo ang unang nakakaalam kung ano yung mga pangyayari sa mga lugar ninyo. Sinabi rin ng Presidente na bagaman malaking tulong ang teknolohiya, nananatili anyang nakasalalay ang lakas ng sektor ng agrikultura sa mga magsasaka. Kayo po ang katuwang ng pamahalaan. Kayo ang nakakaalam ng pangangailangan sa lupa at kayo ang kasama namin sa pagbuo ng mga solusyon. At sa patuloy nating pagpapalakas ng sistemang ito, may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Sa mga kawani ng NIA at mga katuwang sa NCIA, huwag natin bibiguin ang ating mga magsasaka. Nagkaroon din ng open forum kung saan mismong ang Pangulo ang sumagot sa mga tanong ng mga magsasaka, gaya ng napapanahong pagbibigay ng farm input sa kanila. Sabi ng Pangulo, nagbigay na siya ng direktiba sa DA na agahan ang pagkuha ng mga pataba kahit hindi pa nagsisimula ang planting season, lalo't maaari naman anyang iimbak ang mga ito. Agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. At nang tanungin ng Pangulo kung maikokonsidera bang maibalik ang pamamahala ng mga communal irrigation system sa NIA matapos ma-devolve sa mga LGU, giit ng Pangulo na bagaman mas localize ang magiging pagtugon sa pangangailangan ng irrigators dahil sa kapangyarihang ibinigay sa mga LGU, mas mainam pa rin anya na may pag-agapay mula sa national government, lalo na sa development at technical support. Sinabi ko na sa ating NIA, kako sa kanila, ay wala naman siguro magrereklamo kung mag-rehabilitate tayo ng mga local na irrigation system at maglagay tayo ng bagong irrigation system. Kaya't yan, kahit na sinasabing devolved na yan, basta't hanggat kaya namin tutulong ang national government sa inyo. Siyempre, doon on the ground, doon sa pag-decide kung saan dadalhin yung tubig, kung saan gaano karami ang bibitawan na tubig sa isang lugar, nasa sa inyo yun. Ngunit yung mga facilities, yung mga infrastructure, yung mga technical support, magdadala kami na galing sa national government. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong
Pilipinas.